Isang mapagpalang araw po sa aking lahat at welcome po sa aking day 24 ng Daily Devotion. Atin pong itutuloy ang series na Teach Us to Number Our Days. And ang topic po natin sa araw na ito is I have finished the race. Ating pagtutuunan pansin ang talatang 2 Timothy chapter 4 verse 6 to 7. Ang sabi dito, "For I am already being poured out like drinking offering, and the time for my departure is near. I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept faith." So, kung sa konting background po itong verse na to is ang sasalita po sa verse na to ay si Apostol Pablo, no. So kung si Apostol Pablo, siya yung pwede nating sabihin na siya yung pinakang naglingkod talaga, or yung pinakang malala yung ginawang paglilingkod or pagsiserve para kay Hesukristo, no, or sa sobrang lala nung ginawa niya alang-alang sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. No? Tapos itong sinabi niya dito na I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept faith. Sinabi niya ito noong mamamatay na siya. So ayun, yun yung sinabi niya bago siya mamatay, na I have fought the good fight, I have finished the race, and I have kept faith. So kumbaga napaka-emotional kumbaga, pero napaka-emotional yung last na sinabi niya, pero napaka heartwarming na parang ganun, na oo, mamamatay na siya, pero alam niya sa sarili niya na I have fought a good fight and I have finished the race, I have kept faith. Yun yung pinaka sinabi niya. So sa unang teaching, ang sabi, Paul fought the good fight. So, ibig sabihin, sinasabi dito na Paul fought a good fight is, ito yung talagang, talagang lumaban siya kumbaga maganda yung ipinakita niyang performance. Pwede natin sabihin na gano'n. Maganda yung pinakita niyang performance sa lupang ito, no? Na kung paano siya sumunod sa Panginoon, kung paano siya namuhay ng alang-alang sa ating Hesukristo, no? So, kumbaga kumbaga talagang yung buhay niya ay inialay niya para sa ating Panginoon. Sabi pa sa ikalawang teaching, ang sabi din, Paul finished the race. So, kumbaga ano ba yung karera? Ano ba yung sinasabi, tinutukoy ito na karera? So, kumbaga yung karera na yun is yun yung paggawa niya ng mabuti, yung paglilingkod niya ng mabuti. Parang sinabing karera to the point na kumbaga yun yung pinakang sukdulan yun yung pinakang, kumbaga siya na yung pinakang, kumbaga parang nagawa niya yung nakapunta siya dun sa pinakang finish line ng pagiging mabuti, or ng pinakang pagsunod sa Kristo. Kasi nga si Apostol Pablo nga talaga ay sobrang dami niyang pinagdaanan, sobrang daming moment na sinubok siya ng Panginoon. Ilang beses siyang pinapatay, ilang beses siyang nakaranas ng taglamig, tag-init. Parang talagang napakagrabe nung pinagdaanan niya alang-alang sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya pwede nating sabihin na siya yung pinakang malala. Sabi sa video ni Pastor Russell na siya daw yung pinakang malala kung pagdating sa paglilingkod sa ating Panginoon. Sa yung pinakang sobrang laki ng pinagdaanan. So sa ikatlong teaching, ang sabi, Paul kept the faith. So kagaya na sabi ko kanina, si Apostol Pablo ay maraming pinagdaanan. Maraming pagpapahirap ang naranasan niya, talaga napakagrabe nung pinagdaanan niya, pero he kept the faith. Sa kabila ng paghihirap na naranasan niya, sa kabila nung kamalasan, parang ganun kahirapan na dinanas niya, patuloy siyang naniwala sa ating Panginoong Jesucristo, no? So, kahit na ilang beses na siyang papatay, kahit na lamigin siya, parang basta ganun ganun yung dinanas niya, talaga napakagrabe. Tapos sa kabila ng napakagrabing sitwasyon na yun, he kept the faith. So talagang naniwala pa rin siya sa Panginoon. Talagang pinanindigan niya yung paniniwala niya sa ating Lord Jesus, no? So sa unang application, ang sabi naman, start our journey with the end in mind. So dapat daw
kapag tayo nabuhay sa mundong to, or kapag tayo pinili natin na, or magsimula na tayong magpakabait, or nagsimula na tayong magsimba, ganun. Kumbaga dapat meron tayong kumbaga yung pinakang simula ng journey natin is yung kunyari pagsisimba, ganun. Dun tayo magsisimula na magpapakabait na ako, magbabagong buhay na ako, ganun. Dapat doon pa lang sa point na yon, meron na tayong ending nung ating kumbaga meron na tayong ending sa ating isipan na sabi natin dapat pagdating ng panahong ganto nagawa ko na to. Pagdating nung pagdating nung oras na kukunin ako lang ng Lord, dapat naging mabait na ako, ganto ganyan. Dapat kaya ko nang sabihin na nakagawa ko ng mabuti, na sinunod ko siya, gano'n. So dapat daw talagang nakatingin tayo doon sa ending mismo, na yung ending na yung kamatayan natin. Dapat kapag nangyari yun, kapag dumating yung panahon na mamamatay na tayo, or kukunin na tayo ng Lord, dapat masabi natin sa sarili natin na kagaya ni Apostol Pablo, dapat masabi natin na I have fought the good fight, I have finished the race, and I have kept faith. So ayun, start our journey with the end in our mind. So sa pangalawang application, ng sabi, seek to be a servant of King Jesus. So ibig sabihin, kumbaga hanapin natin, kumbaga tayo mismo yung mag-go, ganun. Parang tayo yung pumili sa daan na kumbaga maging eager tayo na paglingkuran ng ating Panginoon. So paano natin gagawin 'yon? Syempre unang-una mabuhay tayo sa kagustuhan niya. Ano ba yung gusto niya? Syempre gumawa tayo ng mabuti, hindi tayo mag-isip ng masama sa kapwa, hindi tayo gumawa ng masama sa kapwa. So ganun. Syempre kapag sinabing servant of Jesus, syempre sinusundan mo kung ano yung mga gusto ni Jesus, kung ano yung mga gusto niyang gawin natin dito sa mundong to. So syempre alam naman natin kung ano yung mga gusto ni Jesus, di ba? Kung maging mabait sa kapwa or gumawa ng mga kabutihan, yun. So ayun, dapat daw seek to be a servant of King Jesus. So sa ikatlong application, ang sabi, save one productive day at a time. So ibig sabihin nun na dapat daw sa pang-araw-araw natin is dapat lagi nating iniisip na maging productive sa pamumuhay natin, or parang sinasabi na dapat sa pang-araw-araw na buhay natin palagi tayong gumawa ng mabuti, ganun. Palagi nating sundin si Kristo, palagi nating gawin yung mga bagay na gusto niya. So maging productive tayo sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti sa kapwa. So ayun, sobrang balik tayo kay Apostol Pablo. Sobrang talagang idol talaga si Apostol Pablo, na talagang siya talaga yung napakalaki ng pinagdaan niya, napakahirap ng mga pinagdaan niya, pero yet he kept the faith. So ayun, yun ang pinakang realization na natutunan ko sa araw na ito. Maraming salamat po, and ito na po ang katapusan ng aking devotion sa araw na ito. Glory to God po. Thank you po.